Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 451 hanggang 455. Kabanata 451. Kung ang psikolohikal na mungkahi ng scumbag ay isang stream, kung gayon ang hypnosis ni Charlie ay buong dagat. Sa isang iglap, natalo niya ng tuluyan ng psychological hint na binigay ng scumbag. Ngunit sa sandaling ito, sa puso ni Yuzheng, ang mga salita ni Charlie ay nakatayo na doon na parang beacon ng buhay, at hinding-hindi sila mawawala sa buong buhay niya. Bigla siyang nagkaroon ng epiphany sa oras na ito, at napagtanto kung gaano siya katanga noon. Sa pag-aakalang muntik na siyang makulam ng isang scumbag, para magpakamatay, natakot siya bigla, agad siyang lumuhad sa lupa, niyuko ang ulo kay Charlie, at sinabing, "Salamat sa pagligtas sa akin. Mabubuhay ako ng maayos sa hinaharap, at hinding-hindi ko bibiguin ang aking sariling magulang at lipunan para sa kanilang paglilinang." Tumango si Charlie bilang kasiyahan at sinabi, "Dahil maaari kang magising sa iyong pandama, kung gayon hilingin ko sa iyo ang isang masaya at kasiyasyang buhay sa hinaharap." Sa sinabi nito, naisip ni Charlie ang scumbag at nagtanong, "Can you tell me about your boyfriend?" Mapait na sinabi ni Yuzheng, "Mula ngayon, hindi ko na siya boyfriend. Gagawin ng ganitong klaseng tao na ipaparamdam mo lang sa akin ang sakit." Pagkatapos nito, magalang niyang sinabi kay Charlie, ang scumbag ay tinatawag na Wu Chi, at siya ang school brass ng Ores Hill University of Finance and Economics. Hindi siya lokal, ngunit napakabuti raw ng kanyang pamilya. Nalinlang din ako ng mantika noon. Laging kong iniisip na siya ang perpektong bagay. Hindi ko ini-expect na magiging kasuklam-suklam siyang kontrabida. Tumango si Charlie at sinabing, "Narinig ko na marami siyang pinatay na babae." Paulit-ulit na tumango si Yuzheng. "Hindi ko alam kung ilang babae ang nakalaro niya. Ako ay isa lang sa kanila." Ngumiti si Charlie, at sinabing, "Sa ganitong paraan, tawagan mo siya at sabihin na bago ka mamatay, mayroon kang regalo na gusto mong ibigay sa kanya, para pumunta siya dito ngayon." Nagmamadaling tanong ni Yuzheng, "Paano kung ayaw niyang lumapit?" Sabi ni Charlie, "Kung ayaw niyang sumama, then you tell him, you have to break up with him, at mula ngayon, ang tubig ng balon ay hindi na masasaktan ng ilog. Ang ganitong uri ng basura na pilitin kang magpakamatay, at ituring ang iyong pagpapakamatay bilang kanyang pinakadakilang tagumpay. Kung mabalitaan niya na makikipaghiwalay ka sa kanya, dapat ito ay napakahusay na suntok sa kanya." Ang mga ganitong scumbag ay natutuwa sa kakayahang kontrolin ang mga babae, ngunit kung ang mga babae ay makaalis sa kanyang control, ito ay magiging isang malaking sakit at shock sa kanila. Itinuring nila ang ganitong uri ng bagay bilang isang digmaan. Iisa lang ang nanalo sa digmaan. Kung ang nanalo ay hindi sila, ang tatak ng pagkatalo ay ilalagay sa ulo nila. Para sa mga taong ito, ang kabiguan ay lampas sa kanilang pagpapaubaya. Sa sandaling ito, sa isang bar malapit sa Ores Hill University of Finance and Economics, si Wu Chi ay nakaupo sa tapat ng isang magandang babae, at nakangiting sinabi, "Beauty, God is really unfair sa akin. Araw-araw akong pumupunta dito mag-isa. Pag-inom ng 2 inumin sa bar, una kitang nakita sa oras na ito. At agad nitong pinaramdam sa akin na nabuhay ako nang wala sa nakalipas na 20 taon." Medyo nahihiyang ngumiti ang dalaga. "Magaling ka, mas kaunti ba ang iyong pakikipag-usap sa mga babae?" Paulit-ulit na umiling si Wu Chi, at taimtim na sinabi, "Ako ay talagang mahiyain at hindi kayang makipag-usap sa mga babae. Pero napaka-espesyal ng pakiramdam na ibinibigay mo sa akin." Nag-alinlangan ako at nagpumiglas sa loob ng mahabang panahon, bago tuluyang nagpasyang lumapit at kamustahin ka.
Sa sinabi nito, sadyang inilantad ni Wu Qi ang relong Thatcher and Constantine sa kanyang palsu. Ang relo na ito, na nagkakahalaga ng higit sa 7 milyon, ay isang napakabihirang limitadong edisyon. Ngunit para kay Wu Qi, ang ganitong uri ng relo ay wala, may ilan pang mas mahal na mga relo sa kanyang pamilya. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Nakilala ng batang babae ang piraso ng Thatcher and Constantine sa isang sulyap. Nagulat siya sa isang sandali, at nagmamadaling nagkunwaring hindi ito nakita, at sinabing may ngiti, dahil tayo ay nakatadhana, bakit hindi uminom ng 2 baso ng magkasama? Bahagyang ngumiti si Wu Qi at sinabing, iimbitahan kita ngayong gabi. Pagkatapos magsalita, agad siyang sumenyas at sinabi sa waiter, here, the 2 best Ace of Spades champagne. Ang Ace of Spades ay benibente ng higit sa 20,000 sa bar, na masasabing pinakamahal na champagne. Kabanata 452. Nang makitang napakamapagbigay niya, halos bumagsak ang depensa ng dalaga. Naghintay lang siya para malaman pa ang tungkol kay Wu Qi, at pagkatapos ay lumakad pa. Sa oras na ito, biglang tumunog ang cellphone ni Wu Qi. Tumingin siya sa ibaba at nakita niyang tumatawag si Yuzheng, at hindi niya maiwasang sumimangot. Bakit hindi pa namatay ang babaeng ito? Nakakainis. Nang makita siya na may kakaibang ekspresyon, ang batang babae ay nagtanong, ang iyong kasintahan ang tumatawag sa telepono, tama ba? Hindi. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Wu Qi, dating kasintahan, nanloko siya, ngunit ginugulo ako. Pagkatapos magsalita, bumuntong hininga siya at sinabing, Beauty, wait for me, I will be back. Sasagutin ko lang ang telepono. Ayos lang. Kinuha ni Wu Qi ang kanyang cellphone at lumabas ng bar. Tapos sinagot ang telepono. Pagkasagot sa telepono, nagmura siya. Bakit mo ako tinatawagan? Maruming babae, maraming insult and humiliation ang binigay mo sakin. Binuksan ni Yuzheng ang speaker sa oras na ito, at nakaramdam ng inis si Charlie nang narinig niya ito. Ang bastard na ito ay talagang nagbigay ng kanyang sariling psikolohikal na pahiwatig sa lahat ng oras. Tinatawag niyang marumi si Yuzheng. Gusto niyang isuko ang kanyang buhay. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Yuzheng ay talagang ganap na malaya, mula sa kanyang mga psikolohikal na pahiwatig sa panahong ito. Ngunit masunurin pa rin si Yuzheng na sinunod ang mga tagubilin ni Charlie at sinabing, Wu Qi, ako ay handang mamatay. Kung mamamatay ako ay makakawala ka sa kahihiyan. Naiinip na sinabi ni Wu Qi, kung gayon, pumunta ka ng mabilis. Huwag mo na akong saktan muli. Nag-type si Charlie ng isang string ng mga salita, gamit ang kanyang mobile phone at ibinigay ito kay Yuzheng. Binasa ni Yuzheng ang mga salita sa telepono ni Charlie at sinabing, kung gayon, maaari ka bang sumama sa akin sa tabi ng artipisyal na lawa ng paaralan? Bago ako umalis, may mga regalo pa akong ibibigay sa iyo. Agad na sinabi ni Wu Qi. Hindi, ayokong makita ka ulit. Kapag nakikita kita, sasama lang ang pakiramdam ko. Nasusuka ako, mawawala sa akin ang sariling kong mukha. At nagtatanong kung paano ako na-inlove sa ilang dirty woman na tulad mo. Sinabi ni Yuzheng, nagpadala si Charlie ng isa pang string ng mga salita sa oras na ito. She read it in detail. Dahil ayaw mong sumama, break na tayo. Simula ngayon, tatahakin ko ang daan at tatawid ako sa aking single plank bridge. Kung magkikita man tayo sa school, sana pwede kang magpanggap na hindi mo ako kilala. Salamat. Natigilan si Wu Qi. Ano ang sitwasyon? Hindi ba niya na brainwash si Yuzheng? Paano siya nagising bigla? Bakit ang tahimik niyang makipaghiwalay sa kanya? Damn it! Hindi ba ito sampal sa mukha? Hindi ba't lahat ng kanyang mga nakaraang pagsisikap ay inabandona? Kaya nagmamadali siyang nagmakaawa. Yuzheng, paano ka naging malupit at sinaktan ako? At pagkatapos ay iiwan mo na ako? Dudurugin mo ba talaga ang puso ko? Tumingin si Yuzheng sa cellphone ni Charlie at binasa ang mga linyang sinulat ni Charlie sa kanya. At sabi niya, hindi mo ba sinaktan ang puso ko? Handa akong mamatay.
Ang tanging hiling ko lang ay makita kang muli bago ako mamatay. Sa isang banda, kung bibigyan kita ng regalo, bakit hindi mo ako mapagbigyan? Kung hindi mo ako pagbibigyan, pagkatapos ay makikipaghiwalay na lang ako sa'yo. Nang marinig ito ni Wu Qi, agad siyang sumigaw, huwag. Huwag kang makipaghiwalay sa akin. Gusto mo akong makita, di ba? Magkikita tayo ngayon, sa artipisyal na lawa, tama ba? Tumango si Yuzheng, at sinabing, oo. Kabanata 453. Nang makitang maaaring gusto ni Yuzheng na tanggalin ang sarili niyang kontrol, labis na kinabahan si Wu Qi. Hindi pinapansin na may naghihintay pa sa kanya na magandang biktima sa bar, at nagmadaling bumalik sa paaralan. Pagkapasok niya sa paaralan, si Wu Qi ay nagmadaling pumunta sa artipisyal na lawa, at sa wakas ay nakita niya si Yuzheng sa gilid ng artipisyal na lawa. Nagmamadali siyang pumunta kay Yuzheng at nagtanong, Yuzheng, ano ang regalo na gusto mong ibigay sa akin? Biglang tumayo si Charlie sa oras na ito at ngumiti, wala siyang regalo para sa iyo, ngunit mayroon ako. Sino ka? Sumimangot si Wu Qi at tumingin kay Yuzheng, at nagtanong, ang taong ito ay kamag-anak mo. Ngumiti si Charlie at sinabing, hindi niya ako kamag-anak. Nagtanong si Wu Qi, kung gayon, sino ka? Malumanay na sinabi ni Charlie, ako ang naglalakad galing sa langit. Pagkatapos magsalita, tinapik ni Charlie si Yuzheng sa likod at sinabing, Yuzheng, pumunta ka kay Aoshu at sa iba, bumalik muna sa dormitoryo at magpalit ng tuyong damit. Ito ay walang kinalaman sa iyo. Nagpapasalamat na tumango si Yuzheng, dahil sa nangyari kanina, nagkaroon siya ng 10,000 tiwala kay Charlie. Yumuko ng may paggalang, at naglakad para hanapin si Aoshu at ang iba sa hindi kalayuan. Nakita ni Aoshu at ng ilang kaklase na sumuko na siya sa pagpapakamatay at agad siyang niyakap at umiyak sa tuwa. Nagpasalamat din si Yuzheng sa mga kasama sa kanilang pagmamalasakit. Maya-maya, pinabalik siya ng ilang kaklase sa kwarto. Tiningnan ito ni Wu Qi mula sa malayo. Pakiramdam niya na tila ang kasalukuyang kalagayan ni Yuzheng ay kakaiba. Maaaring naalis niya ang kanyang sariling psikolohikal na pahiwatig. Galit na galit siya, kumunat ang noo at tumingin kay Charlie sa harap niya, at malamig na sinabi, ikaw ang nagsabi kay Yuzheng na tawagan ako at magsinungaling sa akin. Ano ang gusto mong sabihin? Ngumiti si Charlie at nagtanong, ano ang gusto kong sabihin? Itatanong ko lang sana sa'yo. Mayaman ba ang pamilya mo at hinayaan kang lasunin ng mga babae? Ikaw ay isang scum. Alam ba ng iyong mga magulang ang pinaggagawa mo? Naging madilim din ang ekspresyon ni Wu Qi. Na-realize niya na baka ma-expose siya, kaya he cursed. Whatever, I play with women and it's my ability. Ano ang problema mo? Ano ba ang gusto mong gawin? Alam mo ba kung sino ako? Naniniwala ka ba o hindi? Ngumiti si Charlie at sinabing, ano, malaki ang background mo? Puno ng pagmamataas si Wu Qi at sinabing, narinig mo na ba ang tungkol sa pamilya Wu? Kung hindi mo pa narinig ito, maaari kang pumunta upang magtanong tungkol dito. Ang aming pamilyang Wu ang nangungunang pamilya sa Ores Hill. Oh, nakangiting sabi ni Charlie, ang nangungunang pamilya ng Ores Hill, napakaganda. Ang mga lalaki mula sa iyong Ores Hill top family na tulad mo. Ang mga inosenteng babae ba ay katulad mo? Ngumiti si Wu Qi. Gusto ko, hindi ka ba nasisiyahan? Gusto ko lang makita ang mga babaeng ito na minamanipula ko, tulad ng panunood sa kanila na sinasaktan ang sarili at nagpakamatay para sa akin. Magandang kontrolado mo ito, gayon din. Maaari ko bang kontrolin ito? Malamig na sinabi ni Charlie. Sa palagay mo ba ay napakalakas ng iyong pamilya, kaya mayroon kang malakas na suporta? Paano ko nalaman na ang totoong malalaking pamilya ay nasa Hilaga, lalo na ang East Cliff? Lahat yan, sa mga lugar kung saan nagtitipon ang mga etnikong grupo. Ang mga pamilya sa labas ay medyo hindi na makatayo sa hapagkainan. Mapanlait na sinabi ni Wu Qi. Bagaman ang pamilya naming Wu ay hindi maihahambing sa pinakamataas na mga pamilya sa East Cliff, isa pa rin kami sa pinakamahusay sa lugar ng Ores Hill.
Kahit ang pamilya Song sa Ores Hill ay hindi kasing lakas ng pamilya namin. Kaya tumitimbang ka pa rin. Pinipilit mo ako. Hindi mo ako kayang hawakan. Tumango si Charlie at labis na sinabi, Suang Wu family, right, iyan ay kamangha-mangha. Ako ay takot na takot. Ngumisi si Wu Chi. Umalis ka kung natatakot ka. Huwag kang maingay. Kung hindi, papatayin ko ang buong pamilya mo sa isang tawag lang. Ngumiti si Charlie at sinabing, natatakot akong bumalik, pero may problema ako. Ang mas nakakatakot, ay mas kailangan kong subukan. Pagkatapos magsalita, pinagmasdan siya ni Charlie ng papatay. Sinasabi ang bawat salita, alam mo ba kung sino ako? Ikaw ang dam na nagmamalasakit kay Yusheng. Kinagat ni Wu Chi ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung magalit ako, kahit ikaw ang hari ng langit, kailangan mong bayaran ng halaga. Kabanata 454. Inikat ni Charlie ang kanyang braso, sinampal ito, at direktang naging sanhi ng pagbagsak ni Wu Chi sa lupa. Si Wu Chi ay hindi pa nahawakan ng isang daliri sa buong buhay niya, ni makahawak ang kanyang mga kamay. Paano siya nakatanggap ng ganoong sampal? Agad siyang bumangon at sumigaw, papatayin kita. Patayin mo ako? Malamig na sabi ni Charlie, bastard, makinig ka sa akin. Ang apelyido ng lolo ko ay Wade, Charlie ang pangalan ko. Ako ang young master ng pamilya Wade ng Eastcliff. At ako ang chairman ng Emgrand Group. Ikaw ngayon ay tumitimbang at tumitimbang. Ikaw ay isang maruming pamilyang Wu. Karapat-dapat ka bang magyabang sa harap ko? Agad na tinamaan ng kidlat si Wu Chi. Pamilya Wade. Ito ang nangungunang pamilya sa bansa. Kahit na ang pamilyang Wu ay mas mahusay kaysa sa pamilya ng Song. Ito ay hindi kahit isang ikasampung mas mababa kaysa sa pamilya Wade. Bagamat nagdududa rin siya kung niloloko ni Charlie ang kanyang sarili. Ngunit pagkatapos ng isa pang pag-iisip, ang taong ito ay hindi natatakot na marinig ang kanyang sariling ulat, at siya ay naglakas loob na sampulin ang kanyang sarili. Tila siya ay dapat na puno ng kumpiyansa. Nangangahulugan din ito na 80% ay totoo ang sinabi niya. Sa sandaling ito, biglang kinabahan si Wu Chi. Akala niya kaya niyang mangibabaw sa Ores Hill at maging sa buong Ores Hill. Pero hindi niya inaasahan na lalabas ang young master ng pamilya Wade sa Ores Hill, at lilito sa kanyang harapan at gagawa ng gulo para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang mataas na tagumpay na mag-aaral, at isang batang master mula sa isang malaking pamilya na sinanay ng mga maharlika mula pagkabata. Ang kanyang IQ, at mga pamamaraan ng paggawa ng mga bagay, ay sa pamamagitan ng walang paraan na maihahambing sa mga henerasyon ni Harold. Agad niyang napagtanto na siya ay maaaring may problema, at maaaring magdala pa ng problema sa buong pamilya. Kaya't lumuhad siya sa lupa na alam niya ang kasalukuyang mga pangyayari, at nagmakaawa, Mr. Wade, nasaktan kita dahil sa pagkabulag ko. Mangyaring tandaan din na ikaw ay hindi kontrabida. Laking gulat ni Charlie sa bilis ng kanyang pagbabago. Mukhang napakatalino talaga ng lalaking ito. Hindi nakakagulat na maaari niyang patuloy na kontrolin, at saktan ang mga batang babae, na may mga psikolohikal na pahiwatig. Ang ganitong uri ng tao ay masyadong magaling ang utak. Karamihan sa mga tao ay hindi kayang talunin ang kanyang IQ. Gayunpaman, si Charlie ay hindi naawa sa kanya. He sneered and said, "You guy, you can really bend and stretch. Naniniwala ka talaga na kung lumuhad ka at magmakaawa sa akin, pakakawalan na kita." Nanginginig si Wu Chi at sinabing, Mr. Wade, alam kong mali ako. Itatama ko talaga ang kasamaan ko sa hinaharap. Kasabay nito, handa akong gumastos ng 100 milyon para makabawi kay Yusheng. Sana mapatawad mo ako. Ngumiti si Charlie at sinabing, ikaw, hindi mo masyadong naiintindihan ang ugali ni Charlie. Ikaw ay nasa aking mga kamay ngayon, hindi ito malulutas ng pera. Nagmamadaling nagtanong si Wu Chi, Mr. Wade, paano mo gustong lutasin ito? Ngumiti si Charlie at sinabing, gusto kitang tratuhin sa sarili kong paraan. Medyo nagulat si Wu Chi. Anong ibig mong sabihin?
Gusto mo bang bigyan din ako ng mga psikolohikal na pahiwatig? Paano ito posible? Siya ay isang mahusay na kamay sa psikolohikal na mungkahi. Ang psikolohiya ay ang elective course sa kolehiyo. Paano ako ma-brainwash ni Charlie? Nang makita siya na may pagtataka, ngumiti si Charlie at sinabing, hindi ba nagbigay sa mga babae ng mga psikolohikal na pahiwatig? Magdaragdag ako ng psikolohikal na pahiwatig sa iyo. Upang kailangan mong kumain ng dumi sa bawat oras. Hindi ka titigil hanggat hindi ka makakain ng dumi. Kabanata 455. Napatulala si Wu Qi na tumingin kay Charlie, at naramdaman na si Charlie ay nagsalita tungkol sa pantasya. Sa sandaling ito, ngumiti ng masama si Charlie at nagpatuloy. At saka, pagkatapos kung matapos itong psychological suggestion, kung may pipigil sa'yo na kumain ng dumi sa oras na yon, gagawin mo ang lahat ng bagay na pwede kang magpakamatay, hanggang sa makakain ka ng dumi. Kasabay nito, kung nakakakita ka ng dumi sa daan, kailangan mo ring kainin ito. Kung hindi mo ito makakain, mamamatay ka. Kung sino man ang maglakas loob na pigilan ka, gagawa ka pa ng paraan para patayin ang sarili mo. Ang pag-ikot ay pabalik-balik sa iyo habang buhay. So, in your future life, bukod sa pagkain ng dumi, wala ka ng ibang hinahangad. Gagawin ng lahat na ipagpatuloy ang paggastos ng pera, kasiyahan, o kababaihan. Pero ikaw, sa buong buhay mo, gusto mo lang kumain ng dumi. Nang marinig ito ni Wu Qi, hindi niya maiwasang magalit, at sinabing, Mr. Wade, gagawin mo ba ako bilang isang mentally retarded? Sa tingin mo ba makikinig ako sa iyo kung sasabihin mo ito? Ang mga psikolohikal na pahiwatig ay hindi ginagawa sa ganitong paraan. Hindi ka talaga propesyonal. Natawa si Charlie at sinabing, I'm not a professional. Masyado akong propesyonal. Okay, kung ayaw mo maniwala sa akin, halika at subukan. Pagkatapos ng lahat, iniunat ni Charlie ang kanyang kamay at tinapak ang kanyang noo. Tila naayos na ang buong katawan ni Wu Qi, at huminto siya ng halos 10 segundo. Pagkatapos, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at nag-alalang bumulong. Nasaan ang dumi? Nasaan ang dumi? Huwag ka nang kumagat. Mamamatay na ako. Mamamatay na ako. Paano magkakaroon ng dumi? Pagkatapos magsalita, nakalimutan na rin niya kung sino si Charlie. Tumalikod siya at tumakbo papunta sa dormitory, dahil may boses sa kanyang isipan na nagsasabi sa kanya, na may mga banyo sa gusali ng dormitoryo, at mula sa ilan sa kanila ay makakain siya ng dumi. Isang nakakagimbal na insidente ang sumiklab sa dormitoryong gusali, ng Ores Hill University of Finance and Economics. Ang damo ng paaralan, ang napakayaman na pangalawang henerasyong si Wu Qi, ay biglang sumugod sa loob ng banyo sa kwarto at sinipa ang isang lalaking estudyante na nakaupo sa inidoro na tumatae. Pakikinig sa unang kalahati. Tila ito ay isang kwento ng isang nangingibabaw na mayamang pangalawang henerasyon. Bullying a classmates. But this second half is really disgusting. Matapos sipain ang kaklase na tumatae ay diretsyong tinulak ito, at sinunggaban ang kakalabas lang na dumi. Hinawakan ito at pinasok sa bibig niya. Ang eksena ng kanyang paglamon ay naging sanhi ng pagsusuka ng mga kasama sa kwarto. Hindi alam ng mga kaklase kung bakit siya nabaliw bigla, kaya tinawag nila ang kanilang guro ng mabilis. Nang dumating ang guro, katatapos lang kumain ni Wu Qi at hindi man lang siya nagpunas ng kanyang bibig. Pagdating ng guro, sumuka siya hanggang nahimatay. Alam ng guro na napakalakas ng pamilya ni Wu Qi, kaya hindi siya nangahas na baliwalain ito. Nakatitig sa kanya nang may pagkasuklam at tinanong siya, Student Wu Qi, ano ang nangyayari sa'yo? Kababalik lang ni Wu Qi sa kanyang katinoan sa oras na ito, at nakaramdam ng sobrang nakakadiri na lasa sa kanyang bibig, kaya pinunasan niya ito at inilagay sa ilalim ng kanyang ilong. Halos hinimitay siya sa pandidiri. Tuluyan na niyang nakalimutan na nakita niya si Charlie, at nakalimutan din niyang siya ay kumain ng dumi. Ngayon ay wala siyang ideya kung bakit siya kumain ng dumi. Nagmamadali siyang pumasok sa banyo para banlawan ang kanyang bibig at patuloy na nauuhaw. Ang guro ay sumunod at nagtanong, Student Wu Qi,
Masama ba ang pakiramdam mo? Namutla si Wu Qi at umiling. Ano ang nangyayari? May nanliligaw ba sa akin? Isang kaklase ang naglakas loob at nagsabi, Boss, kagagaling mo lang sa labas. Sinipa mo ang kasama ko sa banyo at pagkatapos ay hinila siya at kinain ang. Speaking of this, hindi niya talaga kayang ituloy. Mariin niyang kinokontrol ang pag-iisip ng pagsusuka, at sinabing, dapat ba tayong pumunta sa ospital para magpatingin? Anong pinagsasabi mo? Galit na sumigaw si Wu Qi. Sabi mo kinain ko ang dumi ng roommate mo? Sunod-sunod na tumango ang ilang kaklase. Nagsuka si Wu Qi saglit at nagmura, bilis. Dalhin mo ako sa ospital. Nagmamadaling pinaandar ng guro ang kanyang sasakyan. Pagkatapos ay hinatid si Wu Qi sa People's Hospital. Sumunod din ang ilang kaklase na may magandang relasyon kay Wu Qi. Sa sandaling dumating siya sa ospital at nakita ang emergency na doktor, hindi na nagawa ni Wu Qi na maghintay na sabihin, Doktor, halika, bigyan mo ako ng gastric lavage. Nakakain ako ng shit. Natigilan ang doktor, pagkatapos ng higit sa 10 taon ng karanasan sa medisina. Ito ay ang first time niyang makakita ng ganoong pasyente. Siya subconsciously nagtanong, bakit ka kumain ng shit?